Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon at pagpalain tayong lahat ng ating Diyos. Sa oras pong ito, tayo po ay darako sa pag-aral at pakikinig ng salita ng Diyos. Sa mga nakalipas po na buwan, nagkaroon po tayo ng tuloy-tuloy na pag-aaral on the subject of prayer. Alam po ninyo, ating pinag-aralan ng ilang pangunahin at mahahalagang katotohanan patungkol sa panalangin. Umaasa po kami na hindi lamang tayo nagkaroon ng bagong kaalaman, kundi ang bawat isa po sa atin ay tunay ngang nananalangin. Hindi lamang iyon. Umaasa rin po kami ang bawat isa sa atin ay lumalago at lumalalim sa ating buhay panalangin. Sa ating pagpapatuloy, pag-aralan naman po natin ngayon ang mga panalangin na sinambit, winika, binigkas ni Apostol Pablo sa Diyos sa mga iglesia na kanyang sinulatan. Ito po yung mga panalangin ni Pablo sa iglesia sa Efeso, Filipos, Colosas, at iba pa. Talakayin natin ano-ano ang mga katotohanang matututunan natin mula sa mga panalangin ito. Gayun din naman, talakayin din natin kung paano ito relevant sa atin at sa ating iglesia. Para simulan ang ating mensahe, makibukas po kayo sa akin sa Ephesians chapter 3 verses 14 to 21. Ephesians chapter 3 verses 14 to 21. The title of our message is Example to Follow. Paul's prayer for the believers in Ephesus. Example to follow. Paul's prayer for the believers in Ephesus. Sabay-sabay po nating basahin ang ating saligan. Ang sabi po dito, "For this reason, I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives its name, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with power through His Spirit in the inner man, so that Christ may dwell in your hearts through faith, and that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ which surpasses knowledge, that you may be filled up to all the fullness of God." Verses 20 and 21. "Now to Him who is able to do far more abundantly, beyond all that we ask or think, according to the power that works within us, to Him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen." Let us begin with a word of prayer. Tayo po ay yumuko at manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, tinataas ka namin Panginoon at dinadakila. Sa oras pong ito, nagpapasalamat po kami sa buhay at kalakasan, kalusugan, kagalingan, pag-iingat mo at maraming pagpapala na iyong patuloy na pinagkakaloob sa amin. Salamat Panginoon. Maraming salamat. Salamat din sa kalayaan na mayroon kami ngayong oras na ito na makaawit, makasamba, makapag-alay ng papuri, makapanalangin, at mag-aral ng iyong mga salita. Panginoon, as we study your word, hinihingi po namin na ikaw ang magturo sa amin. Hinahayaan namin ang iyong Santong Espiritu na magpaliwanag ng anumang aming mapapag-aralan ngayong gabing ito. Binubuksan namin ang aming puso, gayon din ang aming isipan, pinapapasok namin ang iyong mga salita. Panginoon, tulungan mo kami na makinig ng Lord, mayroong kahandaan, at tulungan mo rin kami, Panginoon, na ipamuhay ang anumang aming napapag-aralan. Panginoon, gayon din po, papayapain mo ang buong pagkatao namin nang sa gayon, walang makagulo sa aming pag-aaral ngayong gabing ito. Ako po ay itago mo sa iyong likuran, Panginoon. Ako po ay iyong ibaba at hayaan mo na ikaw ang matanyag at makita
ngayong gabing ito. Override my preparation, Lord God. Teach me what to say and what not to say. Maraming salamat, Panginoon. Tinataas namin at ibinibigay namin, pinagkakatiwala namin sa iyo ang kabuuan ng gawain ito. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Again, the title of our message is Example to Follow. Paul's prayer for the believers in Ephesus. Sa ating pagsisimula, sa teksto na ating binasa, nakita po natin ang napakagandang panalangin ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso. Ito pong passage ni ito is the second of the two prayers recorded in this letter. Ang unang panalangin po ni Pablo sa mga mananampalatayang ito ay mababasa po natin sa chapter 1, verses 15 to 23. Dapat po nating maintindihan na isinulat po ni Apostol Pablo hindi lamang ang panalangin ito kundi ang buong liham na ito nung siya po ay nakapiit sa isang bilangguan. Tandaan po natin, si Apostol Pablo po ay nabilanggo dahil sa kanyang pagsaksi sa Panginoong Hesus, dahil sa kanyang pangangaral ng mabuting balita. At kahit siya ay nakapiit sa isang bilangguan, sinikap niyang tulungan ang mga mananampalatayang ito. Masigurado lamang niya ang kanilang pag-unlad at paglago sa kanilang pananampalataya. Kaya nga po ang panalangin ito ni Apostol Pablo sa kanila ay matatawag din po nating prison prayer. Bagamat ang primary recipient o pangunahing tumanggap ng liham na ito ay ang mga mananampalataya sa Efeso, pero kung titignan at pag-aaralan nating maigi, it really is a prayer for all believers in all generation. Ibig sabihin, para din ito sa mga mananampalataya sa lahat ng henerasyon, sa lahat ng salinlahi. Kaya nga, ang panalangin ito ay masasabi nating para sa iyo, para sa akin, para sa atin. Kapag binasa at pinag-aralan nating maigi ang panalangin ito, masasabi natin na lubos na nauunawaan ni Apostol Pablo ang kahalagahan at kapangyarihan ng panalangin. Kaya sa kanyang mga sulat, makikita po natin na palagi po niyang itinataas, palagi po niyang idinudulog ang mga mananampalataya sa ating Panginoon. The point is very obvious. Paul believes in the importance and power of prayer. And because of this, he often prays for these believers. Now, to relate it sa bawat isa sa atin, tayo rin po ba ay lubos na naniniwala sa kahalagahan at kapangyarihan ng panalangin? Alam po ninyo, umaasa po kami na sa mga pag-aaral na ating ginagawa ay nagkaroon tayo ng tamang perspective pagdating sa panalangin. Umaasa po kami sa mga pag-aaral na ito ang bawat isa sa atin ay nagiging mapanalanginin. That we take time daily na manikluhod sa ating Diyos, mamanhik sa Kanya, lumapit sa Kanya, tumawag sa Kanya, manalangin sa Kanya. Alam po ninyo mga kapatid, tayo man ay bagong mananampalataya o matagal ng Kristiyano, lahat tayo. Yes, lahat tayo ay dapat nananalangin sa ating Diyos. We are expected to pray, and we are called to be a praying people. Sabi nga po, while not every believer is called to preach, every Christian is called to pray. Ang Kristiyano ay tinawag para manalangin. Amen? Hindi lamang din iyon mga kapatid. Umaasa rin kami na kagaya po ng ginawa ni Apostol Pablo, ang bawat isa rin po sa atin ay nananalangin sa kaniyang kapatid o nananalangin sa bawat isang kapatiran natin.
Aminin man po natin o hindi, every one of us needs prayer. Nahihiyaman siguro tayo na magbigay ng ating prayer request, but every one of us needs prayer. Lalo na sa panahong ito na napakadaming nangyari sa ating paligid, napakadaming nangyari sa ating mundo, kailangan ng bawat isa sa atin ang panalangin, pamanhik ng ating mga kapatiran. Tama po ba? Personally, kailangan ko po ang inyong panalangin. At gayon din po ang bawat isa sa inyo. Kailangan natin ng panalangin ng ating mga kapatiran. Kaya nga, mga kapatid, matututunan natin dito that Paul not only understand the importance of prayer, but he prayed for these believers. Going back sa ating scriptural text, as Paul prayed for the church at Ephesus, mayroon siyang specific request on their behalf. At makikita natin na itong request na to ay hindi nakatuon sa mga bagay na panlabas gaya ng material o pinansyal. Pagkos ang naging focus ng request ni Pablo, ng panalangin ni Pablo sa mga mananampalatayang ito ay ang mga bagay na espiritual. Linawin ko lang po mga kapatid. Walang masama kung tayo ay hihiling sa Diyos sa ating panalangin ng mga bagay na material. Walang masama sa bagay na yon. But the main emphasis, ang binibigyang diin dito sa panalangin na ito, sa teksto natin, is on the spiritual side. Because that is where the greatest need are. Kaya nga, as we study and reflect this wonderful prayer na ating binasa, ano-ano ang mga matututunan natin mula sa panalangin ito ni Apostol Pablo? Tonight, we will be learning 3 important points as we pray for our brothers and sisters in Christ. At sa ating point number 1, Paul prayed that they be strengthened. We are to pray the same for our brethren. Paul prayed that they be strengthened. We are to pray the same for our brethren. Sabi po sa verse 16, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with power through His Spirit in the inner man. Sa Tagalog, idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kaniyang kayamanan at kadakilaan. Kagaya po ng aking binibigyang diin, malinaw, sa verse na ating binasa na hangad ni Apostol Pablo ang pag-unlad, ang paglakas ng kalalagayang espiritual ng mga mananampalatayang ito sa Efeso. At naniniwala ako, ganito rin ang hangad niya sa bawat isa sa atin. Batid po ni Apostol Pablo na kung ang iglesyang ito ay mananatili, magpapatuloy at mamamayagpag, dapat na maging tuloy-tuloy ang paglakas nito. Dapat na maging tuloy-tuloy ang paglago ng mga mananampalatayang bumubuo rito. At para mapangyari ang tuloy-tuloy na paglago, paglakas at pag-unlad nila, napakahalaga na mayroon silang tamang pagkaunawa o right perspective patungkol sa kaligtasan. Ano po ang ibig kong sabihin? Kagaya ng mga succeeding chapters, ipinaliwanag po sa kanila ni Apostol Pablo ang kayamanan na mayroon sila dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Jesus. Ipinaliwanag po niya ang riches na mayroon sila dahil sa kanilang relasyon sa Panginoong Jesus. Ang kayamanang ito ay hindi tumutukoy sa material, hindi ito tumutukoy sa pinansyal, kundi sa espiritual na katotohanan na taglay nila ngayon.
Paul explained to them in chapter 1 verse 4 that they were chosen before the foundation of the world. In chapter 1 verse 5, they have been adopted into God's family. In chapter 1 verse 7, ipinaliwanag ni Pablo, they have been redeemed by the blood of Jesus. Chapter 1 verse 11, sinabi ni Pablo, they obtain eternal inheritance. Verse 13 in chapter 1, they have been sealed with the Holy Spirit until the day of redemption. Chapter 1, chapter 2, verse 1, ipinaliwanag ni Apostol Pablo that they had been brought from death to life in Christ. Chapter 2, verse 6, they had been seated in the heavenlies with Christ. Chapter 2, verse 8, pinaliwanag niya, they had been saved by God's grace and not by any good works. Chapter 2, verse 10, they have been created to do good works in Christ. Chapter 2, verse 12, dati wala silang pag-asa but now they have eternal hope through Christ Jesus. Chapter 2, verse 13, they had been brought near to God. In chapter 2, verse 14, now they have peace with God. The point is very simple. This is what Paul is praying. Na maunawaan nila, na maintindihan nila ng mga mananampalatayang ito sa Efeso kung gaano sila kayaman dahil kay Jesus. They are rich because of Christ. Hindi sa material na bagay, hindi sa pinansyal na bagay, kundi sa kanilang kalalagayang espiritual. They are rich with Christ. Ito ang katotohanang taglay nila ngayon. At ganoon din po sa bawat isa sa atin. Sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Take note of this. Who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Nakita po ninyo mga kapatid, we too are rich because of Christ. Hindi material na bagay, hindi financial na bagay, kundi yung kalalagayan natin ngayon. Kagaya po nila, we were chosen before the foundation of the world. Kagaya nila, we have been adopted into God's family. Kagaya nila, we have been redeemed by the blood of Jesus. We obtain an eternal inheritance. We have been sealed with the promise, Holy Spirit, until the day of redemption. Kagaya nila, we have been brought from death to life. Kagaya nila, we have been seated in the heavenlies with Christ. Kagaya rin nila, we have been saved by grace through faith in Jesus Christ. We have peace with God. We have eternal hope sa ating Diyos. The point is very obvious. You and I are recipient of the greatest miracle na pwedeng matanggap ng isang tao. At ang tinutukoy natin dito ay ang ating kaligtasan. Hallelujah! Alam po ninyo, sa mundong ito na napakaraming tao, isang araw ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan. Mapupunta sa walang hanggang kapahamakan o sa impyerno kung hindi sila makakakilala sa Panginoong Hesus at hindi sila sasampalataya sa Kanya. Tayong mga mananampalataya ay may katiyakan ng kaligtasan and we are on our way to heaven. The question is, na-realize ba natin kung gaano tayo kayaman dahil kay Kristo? Napagtanto ba natin kung gaano tayo kayaman dahil sa ating Panginoong Hesus?
Ang nakalulungkot nga lang po kapag inobserbahan natin, sinuri natin, tinignan natin ang kalalagayang espiritual ng maraming mananampalataya sa ating bansa, tila baga, ito po ay characterized ng spiritual shallowness. Ano ang aking ibig sabihin? Makikita natin ang pagiging mababaw, madalas walang sigla, walang gana, hindi lumalalim. Sa katunayan, marami ang nananatiling spiritual infant. Lalo ngayon dahil sa hindi inaasahang pangyayari na ating naranasan, mas maraming bilang ng mga mananampalataya ang imbis na dumago sa kanilang relasyon sa Diyos ay nanghihina, nanlalamig, unti-unting lumalayo sa ating Diyos. Alam po ninyo, kapag ganito ang nangyari sa atin, we become weak. We become powerless. We become ineffective in reaching the lost world para sa ating Panginoong Yesus. Hindi natin kinokondem ang ating mga kapatiran, bagkos gusto natin silang tulungan, kaya nga, ito ang dahilan bakit natin kailangang ipanalangin ang ating mga kapatid o mga kapatiran. Na tayong lahat ay tulungan ng Diyos na lumago, umunlad, lumakas sa ating espiritual na buhay at ang bawat isa sa atin ay maging mature. The question is, would you like to see our brethren and our church grow and prosper in the Lord? Gusto ba nating makita ang ating mga kapatid at ang ating iglesia na lumalago at namamayagpag sa ating Diyos? Kung gusto natin na makita na sila ay lumago at lumakas, gawin nating pangunahin na sila ay idalangin sa Diyos. Idalangin natin na umunlad sila sa kanilang spiritual na buhay. At kapag tayong lahat po ay nagmamalasakit sa ating kapatid, nananalangin sa bawat isa, and that we yield our lives to the Holy Spirit, maasahan natin na kikilos ang ating Diyos sa ating buhay at sa ating iglesia. Maaaring makaranas muli tayo ng revival o ang bawat isa sa atin ay maging on fire o maging mainit, maging maalab sa ating Diyos. Sa ating point number 1, natutunan natin that as Paul prayed for the believers in Ephesus that they might be strengthened, ganun din po ang gawin ng bawat isa sa atin. Let us pray na lumakas. Let us pray na lumago. Let us pray na umunlad ang ating mga kapatiran. Sa ating point number 2, Paul prayed that they might be rooted in God's love. We are to pray the same for our brethren. Tularan natin ang halimbawa ni Apostol Pablo. He prayed that they might be rooted in God's love. You and I are to pray the same for our brethren. Sabi sa verses 17 and 19, so that Christ may dwell in your hearts through faith, and that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and height and depth, and to know the love of Christ which surpasses knowledge, that you may be filled to all the fullness of God. Sabi po sa Tagalog, napakaganda po ng pagkakasalin. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kaniyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip. At sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos.
Napakagandang panalangin. Amen po ba? Kung pupunahin po natin ang mga verses na ating binasa, hindi idinalangin ni Apostol Pablo that the believers in Ephesus would know how much they love Christ. But rather, he is praying that they may know how much Christ loves them. Ibig sabihin, idinalangin ni Pablo na maunawaan ng mga mananampalatayang ito kung gaano sila minamahal, kung gaano sila iniibig ng Panginoong Hesus. Ang punto na gustong bigyang diin ni Apostol Pablo ay ang makapabuhay sila in such a way that they are constantly aware ng dakilang pag-ibig sa kanila ng Panginoong Hesus. Mamuhay sila araw-araw with the awareness na sila ay iniibig, minamahal ng ating Panginoong Hesus. Alam po ninyo, napakahalaga po nito sa ating paglago. Napakahalaga po nito sa ating paglakas at pag-unlad na nauunawaan natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoong Hesus. Marami po kasing mga Kristiyano, they struggle sa bagay na ito. Lagi po nilang tanong, mahal kaya ako ng Panginoong Hesus? Mahal pa ba ako ng Panginoong Hesus? Mahal ba talaga ako ng Panginoong Hesus? Napatawaging mga kasalanan? They wrestle with doubt sa kanilang puso over the things they have done in the past. Alam po ninyo, kung mayroong nakakaunawa ng ganitong kalagayan, ito ay walang iba kundi si Apostol Pablo. His past life as a Pharisee and persecutor of the church was riddled with sin and failures. But when he encountered the risen Messiah, Jesus Christ, he grasped the undying love of Christ. At sa kabila ng lahat ng pangit na nakaraan na mayroon siya naunawaan ni Apostol Pablo ang dakilang pag-ibig ni Kristo sa kanya. At ito ang nagpalaya sa kanya. At iyan din po ang idinadalangin ni Apostol Pablo, hindi lamang sa mga mananampalataya sa Efeso, kundi sa bawat isa sa atin. He wants us to understand just how much Jesus truly loves us. Ano man ang ating nakaraan, gaano man ito kapangit, mga kapatid, hindi nito mapapaliit. Hindi nito mababawasan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Punahin po natin, Paul wants us to understand the width, the length, the depth, and the height of God's love for us in Christ Jesus. The point is very simple. Paul wants us to understand the fullness and the vastness of God's love. Sabi nga, bawat anggulo ng pag-ibig ng Diyos, nais ni Apostol Pablo na maunawaan ng bawat isa sa atin. Napakaganda po ng sinabi ni Reverend Kent Hughes patungkol sa bagay nito. Ayon sa kanya, a love which is wide enough to embrace the world. A love which is long enough to last forever. A love which is high enough to take sinners to heaven. A love which is deep enough to take Christ to the very depths, to reach the lowest sinner. Hallelujah. Kahanga-hanga ang pag-ibig na ito. Amen? Kahanga-hanga ang pag-ibig na ito. Naaalala ko po ang sinabi ng isang preacher, there is not a soul so far away that God's love cannot reach. Kaya nga, it is my humble prayer na ang bawat isa sa atin ay malaman, maunawaan, maintindihan at maranasan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa ating point number 2,
Natutunan natin that as Paul prayed sa mga mananampalataya sa Efeso that they might be rooted in God's love, ganun din po ang gawin natin mga kapatid. Let's pray that our church would possess the wisdom of God so that we might better understand the great love of God sa bawat isa sa atin. Sa ating point number 3, Paul prays that they might experience God's glory. We are to pray the same for our brethren. Paul prays that they might experience God's glory. We, you and I, are to pray the same for our brethren. Sabi po sa verses 20 and 21, "Now to him who is able to do far more abundantly, beyond all that we ask or think, according to the power that works within us, to him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations. Amen. O forever and ever. Amen." Sa Tagalog, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng saling lahi magpakailan paman. Amen. Punahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa verse 20. God is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think. Napakagandang panalangin. God is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think. Alam po ninyo, gustong ipakita at gustong ipaunawa ni Apostol Pablo sa kanila at gayon din sa bawat isa sa atin ang laki at lawak ng kapangyarihan ng Diyos. Gusto niyang ipakita sa atin ang kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Ang nakalulungkot nga lang madalas parang ang liit ng tingin natin sa ating Diyos. Lalo na kapag tayo ay dumaranas ng suliranin sa buhay, madalas hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Madalas hindi tayo nananalangin. Madalas hindi tayo humihingi ng tulong. Mga kapatid, malinaw sa verse na ating binasa that God is able to do far more abundantly and beyond all that we ask or think. Tayo po ba ay nababalisa sa mga oras na ito? Tayo po ba ay natatakot sa oras na ito dahil sa uncertainty na dala ng buhay? God is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think. Alam po ninyo, we serve a great God. We serve a big God. We serve an amazing God. Naalala ko po mga kapatid, magdadalawang taon na siguro ang nakalipas noong meron po kaming ipinapanalangin ni Sister Michelle. At kami po ay nawawalan na po ng pag-asa dun sa aming ipinapanalangin. Meron po kaming kaibigan pastor na minsan po ay dumalaw sa aming dating tahanan at nakipagkwentuhan po sa amin. Naibahagi ko po sa kanya ang ipinapanalangin namin ni Sister Michelle at ibinigay po niya ang verse na ito sa amin. Sabi po niya, "Wag na wag kayong manghihinawa sa panalangin. Tandaan ninyo, God is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think." Pinanghawakan po namin ang verse na ito at ang Diyos ay tumugon. Ipinakita po niya ang kanyang pwedeng gawin as we trust and believe in Him. The point is very simple. God is able to do marvelous things sa ating buhay.
Kaya nga, instead of being overwhelmed with problems and worries, let us be overwhelmed by God's presence, by God's love, by God's goodness, and God's greatness. The question is, handa ba tayong magtiwala sa Diyos? Handa ba tayong humingi ng tulong sa Diyos? Mga kapatid, we are to pray na tulungan tayo ng Diyos, hindi lamang na lumakas at lumago sa ating spiritual na buhay. Hindi lamang din maunawaan ng kanyang pag-ibig. Let us pray na tulungan niya tayo na magtiwala sa kanya. Nang sa gayon, maranasan natin at makita natin ang kaniyang kapangyarihan at ang kaniyang kayang gawin sa ating buhay. Sa ating point number 3, natutunan natin that as Paul prayed for the believers in Ephesus that they might experience the glory of God, the power of God, ganun dinawa ang bawat isa sa atin. Let us pray na maranasan natin ito at maranasan ito ng mga kapatiran natin. Sa ating conclusion, napag-aralan po natin ang isa sa mga panalangin ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso. At tayo, bilang bahagi ng isang local church, mayroon tayong pananagutan na ipanalangin ang bawat isa sa atin. Mayroon tayong pananagutan na ipanalangin ang ating mga kapatid. At the end of the day, we are our brother's keeper. Kapag ipinanalangin po natin sila, it will benefit us all. Kaya bago sana tayo matulog, ngayong gabing ito, ipanalangin po natin na tayo at ang mga kapatiran natin ay lumakas sa pananampalataya. Lumago, umunlad sa ating relasyon sa Diyos. Ipanalangin din natin na maunawaan nating lahat ang dakilang pag-ibig niya sa atin. Ipanalangin din natin na maranasan natin ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Ito lamang po ang ating mensahe ngayong gabing ito. Purihin ng Diyos at tayo po ay magwakas sa isang panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka. Itaas ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat sa iyong mga salita na aming pinag-aralan. Panginoon, itanim mo ito sa aming puso. Hayaan mo na maipamuhay namin ito. Tulungan mo kami na ipanalangin ang aming mga kapatiran na lumago sa kanilang pananampalataya. Ano man ang humahadlang kung bakit hindi sila lumalago. Panginoon, ito po ay i-reveal mo sa kanila. I-deal mo sa kanila nang sa gayon, buong puso nila itong maisuko sa iyo. Nang sa gayon, sama-sama kami na lumago sa aming pananampalataya sa iyo. Dalangin din po namin, Panginoon, na maunawaan namin kung gaano mo kami iniibig. Maunawaan po namin ang dakilang pagmamahal mo sa amin. Mapahalagahan namin ito at maibahagi namin ang pagmamahal na ito na aming naranasan sa ibang tao. At higit sa lahat, tulungan mo kami na maranasan ang iyong kadakilaan, kapangyarihan, maranasan ang kaya mong gawin sa aming buhay at sa aming iglesia. Panginoon, maraming salamat. Itinataas ka namin, niluluwalhati ka namin. At sa mga oras ding ito, Panginoon, kinukuha ko rin ang pagkakataon na ito to pray for my dear brothers and sisters na merong pinagdadaanan po ngayon. Whatever it is na kanilang pinagdadaanan. Kung meron po silang financial need, material need, kung kailangan po nila ng healing, I pray that in the mighty name of Jesus, iunat mo ang iyong kamay at tugunin mo ang anumang kanilang pangangailangan. Lord, you are able to do exceedingly, abundantly, beyond all that we ask or think. Maraming salamat. We serve a great God. We serve an awesome God. Salamat po. Salamat, Panginoon.
sa kabuuan ng gawain ito. Maraming salamat sa iyong pagkilos at pagsama sa amin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Purihin po ang Diyos, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.